And hello, kamusta kayong lahat? Welcome again. This is Sir Lopet at welcome sa channel kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara na, simulan na natin 'to. So ngayong araw ay pag-uusapan natin ang conic sections featuring the parabola. Parabola. So trivia lang, ang parabola po ay nagmula sa Tagalog phrase na parang bola. Hindi, joke lang 'yon. Baka maniwala kayo. Joke lang 'yon, parang bola. Parabola. So paano kaya nabubuo ang parabola at bakit siya tinawag na conic sections, 'no? So by definition, ng isa pong parabola ay isang open curve, 'no, na maaring mag-open upward, downward, to the left or to the right, 'yan. So para mas maintindihan natin, maggawa tayo ng drawing dito. So suppose meron tayong circle na kung saan 'tong circle na 'to ay kukulayan ko. Okay. So yung kulay ng circle na gagamitin ko ay black, 'no. Okay? So given na meron tayong circle, yung circle po na 'yan ay yung tinatawag nating vertex, 'no. So isa-isa nating i-label. So vertex po ang tawag sa parang, center ng parabola, pero hindi po siya center, 'no. Yung sa circle, center po. So dito vertex. Okay. Now, kung tayo po ay bibilang ng ilang units papunta doon sa for example, kung ilang units po papunta sa taas, for example, nile-label po natin siya as A, 'no. Yan. For example, this is, 1 unit paakyat. Yan. Ito po ay ile-label natin as A. So, A po is the distance mula sa tinatawag nating vertex, ito pong, solid dot, papunta sa tinatawag naman natin na focus. Yan. So, sa iba pong reference makikita nyo, hindi A ang ginagamit nila for this. Ang iba ay gumagamit ng letter P or letter C, 'no, yan. So, meron na tayong mga parts. We have the vertex and then we have the focus. Yan. So, yan ang kanyang focus. Now, kung itutuloy pa po natin yung drawing natin, we will have the what we call yung kanyang latus rectum, 'no? Yung tinatawag na latus rectum. So, ano po ang latus rectum? So, latus rectum is equal to 4a. Yan. So, sulat ko muna po, latus rectum. So, latus rectum is equal to 4a. Ano pong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, 4 times po ng ating A, kung gaano kahaba yung A, ganun po ang latus rectum natin. So, nasaan si latus rectum? So, makikita po natin yan perpendicular sa ating tong line na to, tong distance na to. Okay. So, 2A, that will become, kung gaano po kahaba ito, kakopy lang po natin yan, and then, dodoblehin natin siya. Yan. And then, since gumagamit ako ng AutoCAD, i-rotate ko po siya. Yan. So, ito na po ngayon yung tinatawag na, yan, dito yan. So, ito po, this part, this line, ay tinatawag nating 2A, no? 2A yan. Kasi po, nakita nyo naman, dinoble lang natin yung A. Yan. Now, yung 2A po na yan, yan din po yung nandito sa kabila. So, meaning, gagawa rin tayo niyan sa kabila. Yan. So, ang ano po natin ay yung focus, no? Yan. So, nakita nyo na po ngayon, we have A here. Yan. Tapos, meron tayong 2A dito, and then 2A din dyan. Yan. Now, nasaan po si latus rectum? Si latus rectum po ay etong buo na to. From here, from this endpoint to this endpoint, yan po yung latus rectum natin. No? Yan. So, yung latus rectum po natin ay 4A. Now, nasa na po yung parabola natin dyan? Si parabola po ay madodrawing natin by drawing a spiral line.
mula po saan? Mula po dito sa dulo ng latus rectum, tapos dadaan po dito sa center or dun sa vertex, and then dadaan din po dito sa yung huling endpoint ng latus rectum. And then we will press enter. So ito pong curve na nabuo ay tinatawag nating parabola, no? Ito po yung parabola mismo. So yung curve ay parabola. So yung curve is parabola is an open curve, no? Is an open curve. Okay. So yan po ang tatandaan natin na ang parabola ay isang open curve. Na kung saan siya po ay pwedeng mag-move, mag-open upwards, downwards, to the left or to the right. Yan po ang ating parabola. Now, given na ganyan na po, meron pa po siyang mga members na iba-iba. No? So ano-ano pa pong members ang makikita natin dyan or mga hahanapin. So again, recall, meron tayong vertex, gumamit tayo ng solid dot. Sa focus, gumamit tayo ng solid ng open circle. And then yung A, yan po yung distance from vertex to focus. And then yung 2A, ito po, from here to this point. So yan ay 2A. And then sa kabila din, 2A. Now, pag pinag-plus po natin 2A plus 2A, that's equal to 4A. Ang 4A po natin ay yung tinatawag na latus rectum. So ito pong buong line na to, from here to here. Yan po ang latus rectum natin. Now, meron pa po tayong tinatawag na directrix. So yung directrix po ay ito. So kung gaano po kalayo si focus kay vertex, ganun din po kalayo ang ating directrix from the vertex. So ganito po siya. So sukat tayo from the vertex, kaso nga lang pababa. Yan. Yan. And then ang ilalagay po natin ay isang straight line. Okay. Na kung saan po itong straight line na to ay supposedly meron siya dapat arrowheads, no? Yan. So nakita nyo na po, meron tayong vertex, meron tayong focus, and then this line ay tinatawag natin na directrix. So directrix po ang tawag natin dito. Yan. Now, kapag pinagdugtong po natin ang focus at saka vertex, ang nabubuo po dyan ay yung tinatawag nating axis of symmetry. No? So, axis of symmetry. Ang axis of symmetry po ay itong vertical line. Yan. Itong patayo. Yan. So, yan yung tinatawag naman natin na axis of symmetry. Yan. So, axis of symmetry. Axis of symmetry po natin, ang ginagawa po ng axis of symmetry ay hinahati niya yung parabola into two equal parts. So, ito po si axis of symmetry. Yan. So, wag po kayong malito ha. Yung vertex po, yan pong solid dot. Yung axis of symmetry, ito pong vertical line. Ito po. Yan. Now, yan po ay nag-extend to either sides, no? So, itong directrix ay nag-extend from left and then from right din po. Or to the left and then to the right din. Then, si axis of symmetry naman po ay nag-extend upwards and then downwards. So, kung lalagyan po natin yan ng arrowheads, ganito po ang magiging itsura. So, parang magiging ano lang siya, parang typically parang ano lang. Parang arrowhead lang po, no? Yan. So, lagyan ko na rin ng kulay para ano. And minsan na lang mamaya. So, this one, ito yung arrowhead dyan sa kabila. Then, meron din arrowhead sa kabila. Dito sa taas, no? Okay. And then, meron din tayong arrowhead dito sa baba. At saka dito sa kaliwa. Yan. So, niro-rotate ko lang po para mag-itsura talaga siyang arrowhead, no? Yan. So, sabi ko nga po si axis of symmetry ay tumatagos po yan. So, siya ay perpendicular sa ating directrix. Remember, kapag perpendicular po, yan po ay merong 90 degrees. Yan, yung ganitong symbol. Yan. So, 90 degrees po yan. So, kabit ko na lang yung arrowhead nito.
And then tong isa i-rotate ko lang. So ito po mga triangle na to ay mga arrowheads lang po yan, no. Yan. So kung bakit po natin nilalagyan ng ganyan, that suggests na yan po ay mga line na nag-extend to either sides, no. Kung upward, downward, or left or right. So ito po ang part 1 ng ating parabola, no? So I hope ay naintindihan niyo po kayo. So again, vertex, yan po yung parang pinaka-center ng ating parabola. Yan, analogous siya sa center ng circle. Now, meron din tayong tinatawag na focus. Yung focus naman po ay denoted, ginagamit po natin dito sa video na to ay yung open circle. Yan. Na kung saan meron tayong A. Yung A naman po yung distance from the vertex papuntang focus. And at the same time, yan din po yung distance from the vertex to the directrix. Yan. So, dito ko lalagay. Now, meron tayong tinatawag na latus rectum. Yung latus rectum po ay 4A. Saan po yan nagmula? Yan po ay nagmula sa dalawang 2A. Ibig sabihin, i-multiply po natin sa 2 yung haba ng A. Yan. So, ito pong haba na to. Yan ang isang 2A. And then, itong isa naman po, yan po yung isang 2A. So, pag pinag-plus po natin latus rectum. Therefore, sa latus rectum po, yan po yung length from this point, yan, hanggang po dito sa kabila. Yan. So, hanggang dito sa kabila na to, sa point na to. Yan. So, yan ay latus rectum po. And then, meron tayong axis of symmetry. Axis of symmetry ay pinag-connect lang po natin dyan yung focus at vertex. And then, makakabuo tayo ng straight line na vertical. So, kapag naman po directrix, ang directrix po naman ay perpendicular sa axis of symmetry. Kaya meron tayong symbol na ganito. Okay. So, yan muna po ang part 1 ng ating parabola. Remember that parabola is an open curve na pwede po siyang mag-open upward, downward, left, or right. So, sa next video po natin ay papakita natin yung iba't ibang orientation naman ng parabola. So, maraming salamat. Again, this is Sir Lopet. At pwede mo itong i-share. Pwede ka rin mag-subscribe. At i-share mo ito sa mga klase mo na bago pa lang sa idea ng parabola. Again, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon at huwag na tayo maging problema. Maraming salamat. Ingat ka nasan ka man. God bless you. Thank you.